Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa politika, unti-unting nalalagay sa panganib ang kinabukasang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista, sa halip daw kasi na pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga isyong may direktang epekto sa kabuhayan ng mamamayan, politika pa rin daw ang kanilang pinagkakaabalahan. Si Jane Cudnita sa report. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa larangan ng politika, tila nalilihis na ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na isyong dapat bigyang pansin, ang mga usaping pang-ekonomiya na mas direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang nasa 6% hanggang 8% ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng bansa sa taong 2025 at 2026. Gayunpaman, ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, patuloy na humaharang sa ganitong inaasahang progreso ang umiigting na tensyong pampolitika na anyay tila sugat na likha mismo ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa mga tinukoy niyang halimbawa ay ang kontrobersyal na hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang nangyari pa ngayon, nagkakaroon ng political uncertainty dyan sa Pilipinas because of what is going on. No? Kumbaga itong ginawa ni Marcos Jr. na sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, parang ano to, JD, parang self-inflicted wound dito eh. Kumbaga parang sinaktan mo yung sarili mo and that is a figure of speech, no? Ibig ko sabihin yan is magkakaroon ito ng kumbaga magkokos ito ng uncertainty sa ating bansa na makakaapekto sa ekonomiya natin internally. No? So kumbaga pag sinama mo yung political uncertainty, no, na nakakakos ng pagtumal ng paglago ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Dr. Batu, ang kasalukuyang kalagayan sa politika ng bansa na sinasabing epekto ng mga desisyon mismo ni Pangulong Marcos Jr. ay nagdudulot ng pagkalihis ng atensyon mula sa mas mahalagang isyu na dapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Anong nangyayari kasi, because of politics, parang nakakalimutan natin, parang nadadivert mo yung issue natin, yung ating atensyon, doon sa mga talagang issues that matter to people. This is a creation of Marcos Jr., self-inflicted wound nga eh. Parang he created this. And now, the attention now is diverted to the political issues. But then again, mas mahalaga yung mga economic issues na na-identify nga ito ni VP Sara. Ito yung dapat na pagtuunan, na pansin ng ating gobyerno. Bilang tugon sa epekto ng mga suliraning ito, hinikayat ni Dr. Batu ang publiko na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang saloobin at panawagan sa pamahalaan. What people can do is to actually demand their leaders to do something about the economy. No? Kailangan iparating natin sa kanila yung ating mga reklamo na parang napapabayaan na po yung mga issue. Eh. Ano ba, Jade, ang mga issue sa ngayon sa ating bansa? Well, there's poverty, but there's corruption, there's hunger, diba? Yung sahod hindi kaya para ma-sustain yung kanilang gastusin sa araw-araw. Kaya nga tayong mga Pilipino, mga kababayan ko diyan, kailangan ipaalam natin sa ating mga namumuno, paalam natin sa ating mga leader na ito po yung kailangan nating solusyonan. Kumbaga kasi nagiging puro politika na lang tayo, nakakalimutan na natin yung issues that really matter to Filipinos. Sa huli, ginit ni Dr. Batu na kung magpapatuloy ang ganitong klima ng krisis at kawalang katiyakan sa politika, lalo pang mahaharap sa mabibigat na hamon ang ekonomiya ng bansa na posibleng magbunga ng mas matagal na pagbagal ng pag-unlad at dagdag na pasanin para sa sambayan ng Pilipino. Ito si Jane Cudnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.